noches, señoritas y señoritos, or good evening. Uh, as I'm taping this Wednesday evening, meron po ako nakita na statement coming from DZAR 1026 or SMNI Radio that supposedly carries the statement of Vice President Sara Duterte. At ito po yun, regarding the issue of involving Lauren Badoy at Jeffrey Celis or ka-Eric sa mga SMNI anchor. So let's presume na hindi po ito fake news kasi ang dami rin nagpe-fake news ng mga statement ni Vice President Sara Duterte, and we will read the statement para patas naman tayo. She is reacting to the temporary freedom given to Badoy and Eric. So, yun, sa statement niya na mukhang tunay naman kasi she usually starts her statement with a Muslim greeting. Sabi niya, Assalamualaikum. Sabi niya, maraming salamat daw na maraming salamat sa lahat ng mga Pilipino na sumuporta at nakiisa sa laban nila Badoy at Jeffrey Caelis, sabi niya. At she provided the background na nakulong sila sa House of Representatives matapos na sila ay manindigan para sa ating karapatan na malayang makapaghayag at malayang pamamahayag. Parang may freedom of speech tayo during the time ng tatay niya, si former President Duterte, na nire-red tag halos lahat ng mga journalista. Pinasara pa yung ABS-CBN at pati muntik na yung naisara yung Philippine Daily Inquirer, Rappler, at kinasuhan pa si Maria Ressa. So very ironical, no? Masasabi niya ito ngayon ni Vice President Sara. Sabi niya, kahanga-hanga ang tapang at tatag na pinamalas nila Badoy at ka-Eric para ipaglabang ang ating karapatan at itaguyod ang ating saligang batas. Yun, taguyod ang ating saligang batas. Paano kaya yung mga batas ng mga namatay na 30,000 na biktima ng extrajudicial killings na mostly ay innocent? Kaya sila pinatay para hindi sila makapagsalita, hindi na sila makapagturo na ang pumatay sa kanila, yun ang tunay na mga drug lords, na mga yung 1,000 police generals and colonels na hindi lang managalaw ng tatay ni Sara, na si former President Duterte. At paano naman yung mga biktima ng extrajudicial killing sa Davao na that was carried out during the mayoral stint of then Mayor Sara Duterte sa Davao. So she is the last person to talk about rule of law at freedom, no? Sabi nila, simbolo sila ng isang bayan na nanindigan ng tama at nanindigan para sa tama. So, nanindigan ng tama. Paano naman yung panindigan nyo, Miss Vice President, in stepping up against China? Ba't tahimik kayo dyan? So, sabi niya, una nang nagpakita ng katapangan at katapatan sa bayan sina Dr. Badoy at ka-Eric bilang bahagi ng matagumpay na kampanya ng Duterte administration laban sa terorismo ng insurhensya sa ilalim ng National Task Force to End Local Armed Communities. Okay. Pero paano naman? Ano naman kaya ang sinabi nitong dalawa sa harassment at bullying ng China sa atin? Wala, tameme ang mga ito.
sa issue na yun. Kaya wala kayong kredibilidad. At ito pa nakakatuwa. Ngayon, nakita ko na ito sa mga ilan vloggers nila na parang ginamit nila, ngayon kiniklaim nila, kaya daw pinakawalan sila Eric at si Badoy ay dahil daw natakot daw yung Marcos administration sa sulat daw ng ng retired Philippine Military Academy alumni na naghayag rin ng suporta kina Badoy at Celis. Parang kung wari, parang sinasabi ni Sara na kaya pinakawalan dahil natakot. Ganun rin sinasabi ng mga ibang trolls nila, mga bayaran trolls nila at vloggers na natakot daw, baka mag-alsa yung mga military at police. Hanggang ngayon nga, tahimik nga eh. Ilan buwan na yun yung binulgar natin na, mga 2 months na yun since binulgar natin na merong kuplat. Wala nga nangyari sa kuplat. Plat-plat lang eh. Plan-plan lang. Baka leche plan lang yan. Kasi walang gusto magbuwis ng buhay para sa kay Duterte sa among retired or active military or police officials and personnel. Kaya sabi ni Sara, itong sinabi niya, kinikilala natin ang mga magigiting na retired Philippine Military Academy alumni at mga dating membro ng Armed Forces of the Philippines na naglabas ng matapang na panawagan para sa pagpapalaya ng dalawa. Pero hindi naman dito, hindi nga natatakot si Marcos sa mga kuko na yan. Otherwise, hindi niya tinutuloy yung mga trips niya abroad. Kung nakikita niya, under threat ang bayan at ginagawa pa nga niya acting president si VP Sara eh. So, ibig sabihin, kumpiyansa siya na walang naniniwala, walang sumusunod. Kumbaga, empty threat ang ginagawa ni former President Duterte na mag-class daw yung military at police kung hindi ibalik yung 650 million na confidential funds ni VP Sara. Pero ngayon, pinapalabas si Sara dahil doon, kaya pinakawalan itong dalawa. Pero sinabi ko na sa inyo sa mga previous vlogs, pinakawalan dahil nagamit na sila. At ngayon, ang target of attacks na ay yung mas malaking issue about the violation ng batas sa corporate law and also the franchise law, the communication law, and also yung investigasyon kay Kibuloy na mismo na pinapatawag na rin dyan sa Kongreso ulit sa January, sa resumption ng hearing sa January. Ang sabi ni Sara, ang panawagan ng PMA, alumni at kawan ng AFP ay paalala rin sa kahalagahan ng kaayusan, integridad at maayos na pamahalaan. Parang tinatakot pa niya na nakita nyo na anong nagagawa yung unity ng mga at suporta sa amin ng AFP at PNP. Wala nga yung kunyo ni ito mga sinasabi nyo mga retired soldiers and policemen. Hindi nga pumunta, nagrally lang man sa labas ng Kongreso. Yung may nagrally pero siguro mga 10 lang na mga bayaran na mga supporters ng SMNI. Hindi pa nga sila sinamahan ng mga kamag-anak at mga kaibigan nila, Celis at saka Badoy. Ibig sabihin, hindi rin sinusuporta yung cause nila. So, wala. It shows you na how detached from reality talaga ang Vice President natin. So, sinabi pa niya, nagpasalamat siya, nagkakaisa daw media, social media, professionals, IP leaders, at ibang sektor para hingin yung pagpapalaya. Meron nga, ang general opinion nga ay halos kasama kayo. Halos lahat ng commenters natin at commenters sa iba-ibang mga media network, iba-ibang mga vlogs, they are supportive pa na hindi ito ilabas sa kulungan at para matuluyan na sa hunger strike nila at maging sexy pa sila. At sabi niya, pag nagsama-sama daw yung Pilipino, may kapangyarihan, gano'n. Hindi nga eh. Sana hindi pinakawalan mo ito para makita natin na gaano sila
pinabayaan ng tao kasi ang tao medyo galit na rin pati kay galit na talaga pati kay Sara sa pang-aabuso niya sa 125 million na inubos niya in 11 days na ginasta niya at 11 million per day at galit na rin sa 650 million na confidential funds niya habang naghihirap ang taong bayan, galit na naman sa katiwalian ng tatay niya at iniwan ng 11 trillion na utang at na-realize na rin yung taong bayan na mas tama pala yung lumalaban sa China kaysa nagsisip-sip sa China dahil kaya naman pala lumaban sa China na hindi tayo bubombahin ng China na parating tinatakot tayo ni Duterte. In short, namulat at gising na ang taong bayan. So please share this vlog para gisingin pa natin ang karamihan na tutulog ng mga Pilipino. And please tell them to subscribe to the Vlogcaster Armandin YouTube channel. Ito pang tuloy-tuloy po. This is part of our continuing coverage dito sa issue ng SMNI na nakisawsaw na rin si Vice President Sara Duterte. So we will keep monitoring this issue. Thank you very much for watching and see you in my next vlog.